Sinusuportahan ng Visayan Bloc sa Kamara ang mas mataas na parusa para sa mga kasong carnapping. Pabor sila na gawing non-bailable ang krimeng ito. Nakatutok si Dante Perello. Para sa ilang mambabatas, ugat ang carnapping ng mas malalaking krimen tulad ng pagnanakaw at pagpatay at sa ilang pagkakataon, nagagamit pa sa terorismo. Kaya layo nilang taasan ang parusa para rito. Kasi ang problema natin ngayon, yung Republic Act 6539, 1972 pa yan. At pag nahuli ka na mag-carnap, you can post bail. So nagiging nagiging instrumento uli na magpursige na mag-carnap ng mas marami. Sa panukalang batas, itataas sa 40 taon na pagkakakulong o life imprisonment mula sa dating 20 taon ang parusa. Dadagdagan din ang multa. And anybody can post bail pag hindi mga serious crime, except pag mahaba ang jail term. So kung itataas natin ang jail term ng carnapping, magka-qualify siya to be non-bailable. Sang-ayon naman dito ang ilan naming nakapanayam. Habang hindi natin taasan yung penalty, habang nakakalabas sila, ginagawa nila yung krimen na yon, patuloy at patuloy pa rin nilang gagawin yon. Mas maganda yun para madala yung mga tao na gumagawa ng ganyang kalukuhan. Ayon sa PNP Highway Patrol Group, mula 2012 hanggang 2013, mahigit 6,000 kaso ng carnapping ang naitala nila. Kabilang dyan ang pagtangay ng mga carnapper sa isang Hyundai Starex van sa Makati noong December 30, 2012. Pasado 3:30 ng madaling araw dumating ang mga sospek. Sinisiyasat ng isa sa kanila ang susian sa likod ng target na van. Matapos kumuha ng gamit sa sasakyan nila, binalikan niya ang van at tila may binaklas sa likod. Agad umalis ang grupo, pero bumalik sila pagkatapos ng mahigit 1 oras at mabilis na tinangay ang van. Sa tingin ng Makati Police, nakapagpagawa ng susi ang mga sospek mula sa kinuhang susian ng van. Nahagip din ng CCTV ang pagtangay sa van na ito na pag-aari ng isang pulis sa Silang Cavite noong July 5, 2013. Dante Perello, Nakatutok, 24 Oras.